Praise God, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Muli, ang biyaya at ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus ay patuloy po nating nararanasan. Ang kanyang pagkalinga at pag-ibig ay atin po sumasagana po sa bawat isa po sa atin. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon ay magmumula po dito sa Door of Faith, Pinkian, District 9. Sa pangunguna po ng lingkod ng Panginoon, District Supervisor, Pastor Luis Bailon. At ito po ang inyong lingkod, Brother Andrilles. At tayo pong lahat ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos. Bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay magpuri at umawit sa ating Panginoong Hesukristo. Pawang kabutihan ang nais niya. Praise God. Kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay ay ganap at gusto. Amen. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan ang nais nyo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan nyo ay magpakailanman. Kayo ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan nyo'y walang hanggan. Ang kabutihan nyo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan nyo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan nyo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan, Diyos, ang kabutihan nyo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan nyo'y walang hanggan. Ang kabutihan nyo'y magpakailanman. Ang kabutihan nyo'y magpakailanman. Ang kabutihan nyo'y magpakailanman. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay kayong mabuti, tunay kayong tapat, kayo ang Diyos na hindi nagbabago, kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Aming Ama, patuloy mo po kaming samahan sa umaga pong ito at hayaan niyo dakilang Diyos na sa kapaliwanagan ng inyong banal, ng inyong mga salita at sa pagpapaunawa ng inyong Santong Espiritu ay patuloy mo po kaming palakasin sa amin pong buhay pananampalataya at gabayan mo kami, Panginoon, sa buhay na ito. Turuan mo kami, bigyan mo kami, Panginoon, ng payo kung paano kami mabubuhay ng tama at naayon po sa inyong dakilang kalooban sa pamamagitan po ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa inyo po ang mayamang papuri at kalwalatian sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, praise God po. Muli isang mapagpalang umaga at atin pong itutuloy ang atin pong pinag-aralan noong nakaraang linggo. Yung sinasabi sa Filipos chapter 4 verse 19, "And my God shall supply all your need according to His riches
and glory by Jesus Christ. Kaya tayo po ay nasa pangalawang yugto ng pag-aaral ng salita ng Panginoon patungkol sa talatang ito, at hayaan po natin na tayo po ay mabigyan pa ng inspirasyon ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, sa pangalawa pong talakayin ay ito po yung ating pag-aaralan. Alam niyo po ang salita ni Apostol Pablo, o yung isinulat ni Apostol Pablo ito na matatagpuan natin sa Filipos chapter 4 verse 19 ay pagka hindi ho tayo natin pinag-aralang mabuti ay mauuwi po ito sa tinatawag na prosperity gospel, sapagkat magkakaroon po tayo ng tinatawag na ang kaaway kasi ay nagbibigay ng pagkalinlang patungkol sa mga salita ng Panginoon. Kaya kinakailangan po talaga nating magpagabay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu para maunawaan po natin ang kanyang mga salita. Kasi sabi po doon, and my God shall supply all your need. Mga kapatid, iba po ang salitang needs sa want. Iba po ang salitang kailangan sa gusto. Kung mayroon pong isang tao na naglalakbay sa gitna ng disyerto at siya ay nakakaramdam ng matinding uhaw sa kanyang paglalakbay, kapag ka po tayo ay dumating sa kanyang harapan at nagdala tayo ng dalawang bagay, yung isa ay litsong baboy at yung isa ay tubig, ang una niyang pupuntahan na kunin ay walang iba kundi yung tubig, sapagkat yun yung kanyang kailangan. Yun po yung una niyang tatanggapin o kukunin, sapagkat yun ang talagang pangangailangan niya. At gayon din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay magbibigay ng naaayon do sa atin pong pangangailangan. At ako'y naniniwala na may mga pagkakataon na ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay nag-iisip, lumalapit sa Panginoon, nananalangin sa Diyos, nang naaayon sa gusto nila. At lagi po nating tatandaan na kapag ka ang Diyos ay tumugon, yun lamang po talagang pangangailangan natin ang kanyang tutugunin. Kaya purihin po ang Panginoon sapagkat ang Diyos po natin ay laging nag-iisip ng para sa atin pong ikabubuti. Katulad po ng ating inawit, pawang kabutihan ang nais ng Panginoon para sa atin. Kailanman ay hindi siya nag-isip ng mga bagay na ikasasama ng bawat mananampalataya ng ating Panginoong Hesus o ng bawat isa po sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon at tatalakayin po natin yung pangalawang talakayin ayon po sa ating pinag-aaralan. Nung nakaraan po ay pinag-aaralan natin na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng karunungan upang ipaunawa sa atin ang mga bagay na hindi natin nalalaman, lalong-lalo na yung mga bagay ng Diyos. At yun ay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Bibigyan tayo ng karunungan, gagabayan tayo ng Banal na Espiritu para malaman natin yung mga bagay na maintindihan natin yung mga bagay ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Ito pong ating pangalawang pag-aaralan ay ang Diyos ang magbibigay o ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay. And my God shall supply all your need. Ang totoo, ang kailangan po talaga natin ay buhay. Maging ang ating Panginoong Hesus ay napunta rito sa ibabaw ng mundo. Sabi ng kanyang mga salita sa John chapter 10 verse 10, ang kaaway ay naparito upang pumatay, mangwasak at pumuksa. Datapot ang anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus, ay naparito upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po yung tanging layunin ng ating Panginoon. At ang ating Panginoong Hesus ay mismong nagpahalaga ng buhay. Meron pong tanong ang ating Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 25. Ano ba ang mahalaga?
Ang pagkain ba? Ang katawan ba o ang damit? Basahin nga natin yun sa Mateo chapter 6 verse 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa inyong susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kaya ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagpapahalaga sa buhay. Pero ang usapin po dito ano bang buhay yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito? Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga salita sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19, if in this life we have hope in Christ, we are all the most miserable of all men. 1 Corinthians chapter 15 verse 19, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo na ang pinakaaba o pinakakaawa-awa sa lahat ng nilalang. Kaya dito po ay mayroon pong paliwanag ang ating Panginoong Hesus at ang mga apostol, si Apostol Pablo, na ang pinapahalagahan ng ating Panginoong Hesus dito ay yung buhay na walang hanggan na inihanda o ibinibigay ng Panginoon para sa atin. Pagka po kasi nagkaroon tayo ng maling konsepto dito sa ating pong tinatalakay, ay mauuwi po tayo sa pagiging kaaway ng krus ni Kristo. Dahil may sinasabi po si Apostol Pablo sa Filipos chapter 3 verse 18. Filipos chapter 3 verse 18, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon luhang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Verse 19, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang diniyodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Kaya kung ang iniisip nating mahalaga o ang ibinibigay na buhay ng Panginoong Hesus na ganap at kasiyasiya ay para lamang sa buhay na ito, lumalagay po tayo sa pagiging kaaway ni Kristo, ng krus ni Kristo. Bakit? Ang iniisip natin kasi ay para lamang sa buhay na ito, para sa mga bagay ng mundong ito. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at tayo po ay patuloy na itinutuwid ng Diyos patungkol sa usapin sa buhay na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus, buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya purihin po ang Panginoon. Ang sabi ng kanyang mga salita sa John chapter 6 verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos, John chapter 6 verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanya ngay kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Verse 35, sumagot ang ating Panginoong Hesus. Sa kanila sinabi ni Hesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. Dito po ay ipinapakilala ng ating Panginoong Hesus na siya yung tinapay ng kabuhayan. Siya po yung tinapay na bumabang mula sa langit at siya po yung nagbibigay ng buhay. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating Panginoong Hesus ang siyang nagbibigay ng buhay para sa atin. Mga kapatid, ang mga taong gustong tumanggap ng mga bagay na mula sa Diyos, ulitin ko, ang mga taong gustong tumanggap ng mga bagay na mula sa Diyos ay nagnanasa at lumalapit sa Kanya. Mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay laging magkaroon ng pagnanasa na bigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Mayroon pong isang katanungan na naitanong sa isang lingkod ng Panginoon na tinanong siya ng isang tao na ano ba ang pinakadakilang himala na
ginawa ng ating Panginoong Hesus na iyong makikita o na iyong masasabi para sa akin? At ang isinagot niya doon ay, ang pinakadakilang himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus na aking nakita ay yung siya ay nagkaroon ng muling pagkabuhay sa gitna ng mga patay. At may significance po kasi yon kung tayo po'y mananampalataya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang significance po sa atin yun ay magkakaroon tayo ng bagong buhay. Bibigyan tayo ng buhay na may kabanalan, buhay na lumalakad sa ilalim ng kanyang katuwiran, buhay na lumalakad sa ilalim ng kanyang kalooban. Kaya yun po yung significance o benepisyo sa atin kung tayo po ay mananampalataya sa napakadakilang himala na nagawa ng ating Panginoong Hesus. Yung siya ay magkaroon ng pagbangon sa gitna ng mga patay, o siya ay mabuhay na mag-uli sa gitna ng mga patay. Kaya purihin po ang ating Panginoon. At tayo po bilang mananampalataya, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Binigyan tayo, ito po yung tinatawag ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 10, na bibigyan ko kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At ngayon po ay nararanasan natin yung isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit? Kasi lumalakad tayo sa ilalim ng kalooban ng Panginoon. Namumuhay tayo ayon sa kabanalan ng ating Panginoong Hesus. Nabubuhay tayo ayon sa ilalim ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya purihin po ang Panginoon. May mga tao po na hindi po lingid sa atin yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yung pong isang babae na 12 taong inaagasan ay lumapit sa kanya. Nagnasya siya na mapagaling ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman nung siya ay lumapit at hinipo niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon po siya ng tinatawag na kagalingan. No? Maging si Bartimeo na isang bulag, lumapit siya sa ating Panginoong Hesus. Maging yung pinuno ng senturyon, lumapit siya sa ating Panginoong Hesus. Kaya nung sila po ay lumapit, nagkaroon po sila ng katugunan doon sa kanilang mga pangangailangan. Yung pong pinuno ng senturyon ay yung kanyang kawal ay mayroon pong karamdaman at lumapit po yung pinuno ng senturyon. Panginoon, pagalingin niyo po. At tumanggap ng kagalingan yung kanyang mahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan. Gayon din yung babaeng inaagasan, lumapit at nagkaroon ng kagalingan. Mga kapatid, ang mga taong gustong tumanggap ng mga bagay na mula sa Diyos ay nagnanasa at lumalapit sa Kanya. Kaya tayo po, kung tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na pagnanasa na magkaroon ng bagong buhay, lumapit po tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang nagbibigay ng buhay. Hindi lamang basta buhay sa buhay na ito, kundi buhay na ganap at kasiyasiya. Pag po sinabing ganap, matuwid. Pag po sinabing kasiyasiya, namubuhay tayo na may kagalakan at na dahil tayo nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid ko sa Diyos, may mga sikat pong mga personalidad dito sa ating mundo, dito sa ating bansa at sa ibang bansa na nakakaranas po ng mga karamdaman. Mayroon po akong isang napanood na isang sikat na anchor o tagapagbalita na dumaan po siya sa sakit, at yung sunod kong video na napanood patungkol sa kanya, ini-interview na siya at nagkaroon po siya ng kagalingan. Ang sabi niya, walang ibang nagbigay ng buhay sa akin kundi ang ating Panginoong Hesus. Nung ako nasa gitna ng karamdaman, wala nung halos lunas yung aking karamdaman, pero lumapit ako sa Panginoon, kinilala ko siya as Lord and Savior ng aking buhay. Pinagaling niya ako at ngayon nandito ako ngayon. Talagang si Jesus ang nagbibigay ng buhay. Mayroon pong isang sikat na doktor ngayon na nakakaranas ng tinatawag na karamdaman, no? Siya po ay bihasang magbigay ng lunas sa mga gamot. At ngayon po ay nagkakaroon siya ng tinatawag na kawalan ng pag-asa. Ang sabi niya, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako dahil sa sakit na ito, pambihirang sakit. At nung mapanood ko po yun, ako'y nagkaroon ng pagnanasa, nanalangin ako para sa kanya, Lord, makakilala kayo ng taong ito, na kayo yung Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay, ako po mismo ay minsan,
Pagka ako'y nagmamaneho ng motor, ako po kasi ay nagra-ride sa pagpasok sa mga gawain, pagpunta sa gawain, may mga pagkakataon po na sa dami ng sasakyan diyan sa kalsada ay napakalapit na kamatayan para sa atin. Marami po tayong nababalitaan na bigla na lamang yung motorsiklo ginigit-git ng bus at sila po ay nagugulungan at namamatay. Napakadali na po ng buhay ngayon dahil milyong sasakyan na po ang tumatakbo diyan sa kalsada. Kaya napakalapit na po ng disgrasya sa isang tao. Ganun na po kadali ang buhay natin ngayon. Maging sa sasakyan, maging sa pagkain, maging sa panahon, tumutulong na po ang mga bagay na yan para ang buhay ng tao ay umiksi. Bagamat ang Diyos ay nagbigay sa atin ng takdang taon natin sa mundong ito, 70 to 80. Pero sa ngayon po ay tinutulungan na ng kalikasan ang buhay ng tao para mawala sa mundong ito. Tinutulungan na ng mga sasakyan, tinutulungan na ng pagkain. Kaya mga kapatid, wala na po tayong ibang pupuntahan at aasahan, kundi pumunta po tayo doon sa nagbibigay ng buhay para sa atin. Hindi ho ang isang masaklap na kamatayan para sa atin ay yung hindi natin na tupad yung ating pangarap sa mundong ito. Yung hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ho yun ang pinakamasaklap na trahedya na pwedeng mangyari sa atin. Hindi yung tayo po ay hindi nakuha natin yung magandang sasakyan na atin pong ninanasa o gusto sa buhay na ito. Hindi po yung magandang bahay na atin pong laging ninanasa, iniisip na magkakaroon ako ng magandang bahay. Hindi ho yun ang na hindi natin makamtan. Hindi ho yung matinding trahedya na pwede po nating maranasan sa buhay na ito. Ang pinakamatinding trahedya na pwede po nating maranasan, ay yung tayo ay mamatay nang wala ang ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po na tayo po ay lumapit lagi sa ating Panginoong Hesus. Ang Diyos ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mayroon po ako napapanood sa mga videos na nakakatulong din naman sa akin yung panoorin na yan kasi nagra-ride po siya at sa sobrang bilis ng kanyang takbo, nag-overtake po siya. Yung rider na yon, pag overtake niya, hindi niya alam na mayroon palang truck na nakaparking doon sa kanyang in-overtakean. At pagsalpok niya doon sa hulihan ng truck, wala na siyang buhay. At biglang nag-plus sa akin. Ako'y naniniwala na mayroong tinatawag na kayabangan sa isip, yung ganong klase ng pagpapatakbo, masyadong reckless. At ang nakakalungkot doon, namatay siya na mayroon siyang taglay-taglay na yabang sa kanyang sarili. Hindi na nagkaroon ng tinatawag na panahon para mag-repent. Ako naniniwala na sa sobrang bilis niya, mayroon po siyang taglay-taglay sa kanyang puso na tinatawag na kayabangan, mabilis ako. Na hindi niya namamalayan na yun na yung huli niyang yugto ng kanyang buhay. Nakakatakot po. At yan po ay strategy ng kaaway ngayon. Na tayo po ay magkaroon ng yabang sa ating mga sarili. Pinanghahawakan natin yung ating propesyon. Pinanghahawakan natin yung kalalagayan natin sa buhay na ito. At hindi natin namamalayan na baka dumating yung pagkakataon na tayo po ay kunin ng Panginoon sa ganung sitwasyon. Mamatay tayo o kunin tayo ng Panginoon na ang atin pong buhay mayroong taglay-taglay na tinatawag na pride of life. Kaya purihin po ang Panginoon, mga kapatid ko sa Diyos. Ang Diyos po natin ay nagsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan ng kalwalhatian sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang Panginoon at tayo pong lahat ay sabi nga ng isang quotation, nobody can say how he shall die, but everybody must decide how he shall live. Walang makapagsasabi kung paano po tayo mamamatay, anong kapamaraanan tayo mamamatay, anong edad, sa anong sitwasyon. Walang makapagsasabi. Pero sabi doon, but everybody must decide how he shall live. Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan?
Ano ang ating pagpapasyahan? Ano ang ating pagdidesisyonan? Lumapit po tayo sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat tiyak ang pasabi, uulitin ko, sa John chapter 6 verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Mga kapatid, mula sa ating mga puso, mula sa ating mga kaluluwa, mula sa ating espiritu, magnasa po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. Sabi ng kanyang mga salita, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang buhay po natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay walang iba, kundi ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga ng lingkod ng Panginoon, ng ating tagapanguna, kinakailangan ang mga mananampalataya ng Panginoon ay nabubuhay excuse po, sa salita. Amen. At kinakailangan tayo po ay excuse po. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Ang Diyos po natin ay mabuti. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. No? Ang Diyos po, muli, ulitin ko, sagana po siya na magbibigay ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan. Ang sabi ng kanyang mga salita sa Colossus chapter 2, verse 3, si Kristo ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at karunungan. Kaya purihin po ang Panginoon, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Pawang kabutihan ang nais ng Panginoon para sa atin. Ayaw niyang tayo mapapahamak. Ayaw niyang tayo ay madala sa tinatawag na kapahamakan. Ang Diyos po ay naparito para magbigay sa atin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya purihin po ang ating Panginoon at pagpalain po tayo ng ating Diyos sa umaga pong ito. Lahat po tayo ay makaranas ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay makaranas ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya, ng kanyang awa, ng kanyang habag. Kinakailangan po nating makaranas ng pagkalinga ng ating Panginoong Hesus. Thriving God's care. Masaganang pagkalinga ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil sa kanyang pagkalinga sa atin, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na dakila sa lahat, minsan pa kami ay nagpapasalamat sa umaga pong ito sa inyo pong mga salita na nagbibigay ng buhay, katulad ng sinabi ni Apostol Pedro sa aming Panginoong Hesus sa John chapter 6 verse 66. Tinanong niya si Pedro, ikaw ba, Pedro, ay sasama din kasama nila? Tatalikod ka rin ba sa akin? Ang sabi ni Apostol Pedro sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng kabuhayan. Lagi po tayong lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Ang ating Panginoong Hesus ang nagbibigay ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Purihin po kayo, Panginoon. Sambahin po ang iyong pangalan. Salamat po sa programang ito na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapagpahayag ng salita ng Panginoon saan man makarating ang mga salitang ito, o aming Ama, sa ibayo, Panginoon, nasa overseas, Panginoon Lord God, ay patuloy mo pong kalingain ang mga kapatid namin, mananampalataya ninyo, Panginoong Diyos, at hayaan niyo dakilang Ama na patuloy po kaming sabay-sabay na makaranas ng inyong pagkalinga sa mga kapatid namin na nasa kabundukan, sa mga kapatid namin, mga kamanggagawa na nasa kapatagan, mga kapatid namin, Panginoon o Diyos, na dumadanas ng mga kakaibang bagay na naaayon po sa inyong kalooban. Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalakan habang sila ay dumaranas ng kapighatian. Ang mahalaga, Panginoon, nasa inyo kami na nagbibigay ng buhay. Matatapos ang buhay namin, Panginoon, sa mundong ito. Pero kayo, Panginoon, ay magbibigay pa ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga kapastoran, mga lingkod niyo, Panginoon, na patuloy na nagsusumikap, mga district supervisor, from District 1 up to District 9,
Lord, patuloy mo silang pagpalain at maging ang kanilang mga iglesia na kanilang hinahawakan, pinamumunuan, wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, ay inyo pong ipagkaloob sa inyong mga lingkod, dakilang Ama. Ang aming district supervisor, Panginoon, Pastor Luis, Panginoon, Lord God, patuloy po siyang pagalingin sa kanya pong nararanasan. Lord, kayo po ang Jehovah Rapha, Panginoon, the great healer, Panginoon, ng aming mga kaluluwa, Panginoon, aming Ama. Salamat po at inyo pong ibuhos ang inyong mayamang habag at biyaya sa buhay, Panginoon, ng lingkod niyong ito. Sampu ng kanyang pamilya, mga anak, Panginoon, ng kanyang asawa, ng kanyang magulang at mga kamanggagawa, dakilang Diyos. Aming Ama, pinagpapala din po namin, Panginoon, ang nalalapit na Foundation Day sa 50 taong katapatan niyo, Panginoon. Salamat po. At kami ay patuloy niyo pong ilalagay sa isang tama at totoong pananampalataya. Salamat po, Panginoon. At hayaan niyo, dakilang Ama, na kami ay manatili sa pananampalatayang ito, Panginoon. At patuloy po kami karanas ng inyong kabutihan. Pagpalaan niyo rin po, Panginoon, aming Ama, ang aming pong nalalapit na anniversary, Panginoon, sa lugar ng Lagro, DFC Lagro, Panginoon. Patuloy mo rin pong pagpalain ang gawain ito. At hayaan niyo, dakilang Diyos, na sabay-sabay po kaming makaranas ng inyong kapangyarihan, Panginoon, ng pagbuhos, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang pagkaunawa sa inyong mga salita, na siyang magbibigay ng malaking pagkakilala sa inyo, malalim na pagkakilala sa inyo, Panginoong Hesus, ay inyo pong ipagkaloob, dakilang Ama. Salamat po, sabay-sabay mo po kaming pagpalain. Salamat po, Panginoon, sa mga lingkod niyong nakikinig, nanonood ng FB Live na ito. Lord, iginagawad ko po, Panginoon, ang pagpapala na nagbumula sa inyo. Ang biyaya, habag, awa ay inyo pong ipagkaloob. Anuman ang kanilang pinagdadaanan, kalingain mo sila, Panginoong Hesus. Ang masaganang pagkalinga nyo ay inyo pong igawad sa kanilang mga buhay. Ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, hallelujah, ay patuloy mo po silang hawakan, akapin, Panginoon, aliwin, Panginoon. Hallelujah, sapagkat sa yakap mo, Panginoon, sa hawak mo, Panginoon, mayroong mangyayaring mabuti sa aming mga buhay. O Diyos, kayo ay may ginawa na, kayo ay may ginagawa, at may gagawin pa sa aming mga buhay. Sa inyo po ang lahat ng papuri, kalwalatian at kadakilaan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 God bless po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.